Buong gabi ay hindi nagawang makatulog ng maayos ni Kenji nang dahil sa gumugulong sitwasyon sa kanya. Pinagninilayan niya yon pero sa huli ay palagi na ring nagwawag ang kagustuhang huwag muna. Saka na lang siya magkita. Ayaw niyang mabasa sa mga mata na anak ang awa sa kalagayan niya. Ayaw niya na makadagdag iyon sa bigat ng dibdib ng kanyang anak. Pagbaba niya sa hapag kinabukasan ay naroon ang mga magulang niya at matamang naghihintay sa kanya. Iba ang mga tinging ipinupukol. Huhulaan niya, malamang ay nasasabi na ng kapatid niya ang tungkol sa kanyang anak, kaya ito ganito sila. Kenji, sabi ng kapatid mo, tinanggihan mo raw ang pakikipagkita sa anak mo? Ang kanyang ama na bakas ang galit sa tono. Malamang ang gusto nitong mangyari ay ang pagbigyan ng apong makilala. Kumpirmado, alam na nga ng kanyang mga magulang yon. Hindi talaga pinalagpas ng kapatid niya. Anong klaseng desisyon yan? Ayaw mong harapin ang responsibilidad mo bilang ama niya? Dagdag pa nito na makailang beses pang umiling na tila ba dismayado sa ginawa niyang yon. Yung bata nang lumalapit at humihiling sa oras mo. Sa iba, hindi na gagawin yan, lalo pa sa mga atraso mo pa lang. Mabuti pa nga ang dati mong asawa handang magbigay ng pagkakataong ipakilala ang anak mo sa'yo. Ano pa ba nga asahan ni Kenji, kagaya ng kanyang kapatid ang pananaw ng mga magulang niya? Hindi naman sa tinatakwil ko na kaagad at tinatakasan ng responsibilidad ko, Daddy. Ano yung ginagawa mo? Kailan ka pa makikipagkita sa kanya? Muling ratrat ng kanyang ama na ikinahinga ng malalim ni Kenji. Pinagtutulungan talaga siya nila ngayon. Kapag binata na siya, minsan lang siyang maging bata, Kenji. Minsan lang. Oras na lumaki na siya, hindi mo na mababalikan pa ito. Nanatiling nakatingin lang sa kanila ang ginang. Naninimbang na sa pagitan nila. Oo nga naman, Kenji. Sa tingin ko, maintindihan naman ni Noah ang lagay ng daddy niya. Saka matalino yon at maunawain. Kapag maayos mong ipinaliwanag sa kanya ang dahilan, tatanggapin niya yon. Pwede ka namang mangako na babawi ka kapag nakakalakad ka na. Sabihin mo, pagsisikapan mong makalakad ka. Maano bang mag-usap kayo ng maayos? Marami namang ibang pwedeng gawin. Turuan mo siya na magpinta. Pareho kayo ni Britney na magaling. Kaya saan pa ba magmamana ang anak ninyo? Dagdag ng ina na para bang andali lang na ipinapagawa nila sa kanya. Siyempre, paano naman ang pride niya doon? Hindi kasi nila naintindihan dahil hindi naman sila o kung hindi man ay maanong panoorin mo siyang gawin ang lahat ng gusto niya. I-cheer mo siya. Powerful ang boses mo, Kenji. May kapansanan ka pero hindi ka bingi at pipi at hindi ka rin bulag. Kahit na anong kumbinsi ng mga magulang ni Althea kay Kenji, ay nagmatigas pa rin ito. Ayaw niyang makipagkita. Papanindigan niya yun. Ganun pa man hindi sinabi yun ni Althea kay Britney. Taliwas ditong naging sagot niya para sa kanya'y bahala na silang mag-ama kapag nagkita at nagkagulatan na lamang. Sinabi lang niya na sa kinabukasan na lang gawin ang pakikipagkita dahil may lakad lang ang kapatid niya. Siya ang gagawa ng paraan upang magkitang mag-ama sa ayaw at sa gusto ni Kenji. Kay Althea ang desisyon. Sige Althea, ipapaalam ko na sa mga bata. Maraming salamat sa tulong ha. Tsak na matutuwa sila. Bakas ang sigla sa tinig ni Britney nang malaman ang sagot ng dati niyang asawa sa kahilingan ng anak. Kabaliktaran sa gusto ni Kenji ang sinabi ni Althea kay Britney. Sinabi nitong payag si Kenji kahit na hindi. Kapag kaharap na ito ng kapatid niya, naniniwala si Althea na magbabago ang pananaw ng kapatid. Hindi naman siguro aabot sa ipagtatabuyan sila ni Kenji dahil minsan niya na rin itong minahal at naging buhay. Okay, sige. Susunduin ko na lang sila sa hotel ninyo ng araw na yon. Ako na magdadala sa kanila sa mansyon. Doon na kasi si Kenji nakatira. Huwag kang mag-alala, Britney. Tutulungan kitang mangyari ang wish ng pamangkin ko. Ipapakilala natin sa kanya ang kanyang ama. Magkakabanding silang dalawa. Tumango lang si Britney na nabulabog sa pagtulog ng umagang yon. Medyo nagtaka siya sa parang may kakaiba sa boses ng dating hipag, ngunit hindi niya na yon pinansin pa. Nilingon niya na ang maingay na mga anak na nakasuot na ng panglangoy. Naulinagan niya habang nakapikit ang mga mata, nasasamahan sila na magtampisaw sa pool na nasa ibaba ng hotel, ni naman ng Elsa para naman malibang. Bukas nyo na mamimit ang daddy nyo. May hangover pa pero masiglang turan. Sa mga bata na nagulat, ilang minuto pang dumaan bago napagtanto ng mga ito kung anong ibig sabihin ng kanyang sinabi. Sumeryosong mukha ni Noah
na para bang maiiyak na sa kanyang narinig. Pamulat-mulat lang naman ang mga mata ni Andrea na salit-salita ng tingin sa kapatid at kay Britney. Tila may pinoproseso pa siya. Talaga mami? Sa wakas ay natanong na ni Noah. Nagasgas na ang boses at parang iiyak na talaga. Kakatawag lang ng tita Althea sa akin at pumayag daw ang daddy na makipagkita sa inyo. Binalingan na ni Noah si Andrea ang hindi pa rin gaanong naunawaan ang nangyayari sa kanyang paligid. Nakadepende ang magiging reaksyon niya sa sasabihin ng kapatid niyang si Noah. Mas naiintindihan ito. Narinig mo yon, Andrea? Halos maiyak na sa tuwang tanong niya sa kapatid na marahan na namang tumango. Sa wakas, mamimit na rin natin si daddy bukas. Hindi na tayo matatawag na walang daddy. Parang binibiyak ang puso ni Britney nang marinig ang huling linya ng anak. Hindi niya lubos talaga maisip na may ganong nakalagay sa utak ni Noah. Ang buong akala niya ay okay lang ito dahil nga nariyan naman si Maki na kanyang nobyo. Mali rin ang akala niya na porket may father figure ang mga anak ay magiging masaya na sila. Malaking pagkakamali niya ang nagawang iyon. Bagay na tunay na pinagsisisihan niya rin. Masyado siyang naging kampante. Akala niya ay ayos ng lahat. Wala nang anumang problema. Hindi pala. Maraming salamat, Mommy! Patakbo nilang tinungo ang kama at walang abog na lumundag pasampa doon upang bigyan ng yakap ang kanilang ina ng mahigpit na mahigpit. Hindi lang yon, pinupug pa nila ng mga halikang ina. Thank you, Mommy! Gaya ni Andrea na nakasakay na sa katawan ni Britney, habang si Noah ay nakayakap sa kanyang leeg. Pilit na pinipigilan ang nagbabadyang pagbuhos ng kanyang masayang mga luha ngayon. Naiiling na niyakap lang din ni Britney ang mga anak. Ilang sandali pa'y bumaba na rin sila. Naiwan si Britney na mag-isa na piniling bumalik muli sa kanyang naudlot na pagtulog. Maaga pa para umalis at puntahan ang Senomar na kinuha niya kahapon. Nalimpungatang muli si Britney dahil sa malakas at paulit-ulit na tunog na naghuhuramentado niyang cellphone. Nilingan niyang mga mata sa kabuuan ng silid at nakitang wala pa doon ang mga anak. Malamang ay nagpapasawa pa silang panglangoy sa pool. Hello? Really ha? Nagawa mo pa talagang mag-bar at kung kani-kanino makipagkita, Britney. Napabalikwas na doon nang bangon si Britney. Tiningnan ko sinong kausap niya. Si Maki yon. Hindi niya nakilala ang boses dahil sa nakasigaw. Maki, sabi ni Manang Elsa sa dating hipag mo ikaw nakipagkita. Ano tong picture na nakatag sa'yo? Niloloko mo ba ako? Ginagago mo ba ako? No, hindi kita niloloko. Then sinong hayop na kasama mo sa picture? Bulyaw na naman ito. Parang sinampiga sa mukha si Britney na mag-asawang sampal sa lakas ng boses ni Maki. At hindi lang yon, nakasingap ang nobyo. Noon na lang siya muling nakarinig ng pagtaasan siya ng boses magmula nang magdesisyon siyang iwanan ng dating asawang si Kenji. Gumapang ang takot sa bawat himaymay ng katawan niya. Ang akala niya hindi niya na muling mararamdaman ng takot noon kada sisigawan siya ni Kenji. Ngunit mali siya dahil sa mga sandaling iyon ay para bang nabuhay ang mga multong iyon sa kahapon nang akala niya matagal na niyang natakasan. Hindi siya nakagalaw na para bang namanhid ang kanyang buong katawan. Para siyang biglang na-stroke. Ano? Hindi ka makasagot? Patuloy ni Making halata sa kanyang boses ang labis na galit na hindi malaman ni Britney kung anong nag-trigger para maging ganun. Parang biglang hindi na niya kilala ang nobyo sa ipinapakitang ugali nito. Huwag mong tangkaing magsinungaling sa akin, Britney. Alam kong hindi ang lalaki yun ang dati mong asawa para isipin ko na nagbanding lang kayo kasama ng mga bata. Ibang lalaki yan. Bagong mukha, sino yan ha? Ilang beses na ibinuka ni Britney ang kanyang bibig upang magpaliwanag pero hindi niya alam kung bakit nihirapan siyang sabihin dito kung sinong kasama niya na nagdaang gabi. Marahil ay dahil hindi niya nagawang iproseso kung ano ang ugat ng labis na galit nito. Saka wala naman na masama kung kasama niya ito sa picture eh. Shit, Britney! Tuloy nito na tila ba tuluyang nakalimutan ng endearment nila ng nobya. Napahilot na sa sentido si Britney nang marinig yon. Speechless. Pero sa kaloob-looban niya ay gusto na niya itong sagot-sagutin. Para siyang nakalutang pa rin ng mga sandaling iyon sa kaluwakan sa biglaang pagsabog ni Maki. Si Gerald ba ang lalaking tinutukoy nito? Siya lang naman ang kasama niya na nagdaang gabi. Paano niya nalaman? Aksidente ang pagkikita nila. Hindi literal na nag-usap upang magkita sa partikular na lugar dahil baka yun ang iniisip niya. Nag-drunk call ba siya? Pero lobat din siya. Maki,
Muling sunod-sunod na nagmura ang kasintahan, dumiin pa ang pikit ng mga mata niya. Paniguradong kapag nag-explain si Britney sa nobyo, hindi rin naman siya nito papaniwalaan dahil galit sa kanya. Wala rin siyang matandaang kumuha sila ng picture. Having a good drink after 7 years, ha? Patuloy pa doon ni Maki na binasapang caption ng larawang tinutukoy niya. Oh my God! Hiyaw ng utak ni Britney. Hindi nga naman magagalit ang nobyo kung walang nakita. Hindi niya naisip dahil akala niya gumagawa lang ito ng pag-aawayan nila. Wait lang, Maki. Kinailangan patayin na muna ni Britney ang tawag nito kahit na alam niyang lalo lamang itong magagalit para matignan kung anong pinuputok ng botche ng kanyang nobyo. Wala pa kasi talaga siya sa wisyo ng mga sandaling yon. Litong-lito siya sa mga kaganapan. Ginalugan niyang account at may picture ngang nakatag sa kanyang social media account si Gerald. Malabong kuha ng picture at sa unang tingin na hindi akalain siya yon. Kunti lang din ang reaksyon doon na ibig sabihin ay bagong post lang yon ng mga sandaling iyon. Subalit dahil malinaw ang mga mata ni Maki at kilalang kilala siya kaya malamang ay talagang magagalit to. Nakalimutan ni Britney na friends nga pala sila ni Gerald. Naka-off din kasi ang tagging review sa kanya kaya lalabas nga yun agad. What the heck, Mr. Pete? Bakit kailangan mo pang itag sa akin? Diyos ko naman, oo. Bulalas na ni Britney na napahawak na sa kanyang dibdib dahil parang lulundag na palabas doon ang kumakabog niyang puso. Dala ng labis na takot sa nobyo. Pambihira. Muli niya sinagot ang tawag ni Maki na nagpupuyos lalo sa matinding galit dahil sa pagputol niya ng linya. Gusto lang naman ni Britney malaman kung anong dahilan eh. At talagang pinatay mo pang tawag ko? Ano? Bakit? Sinagot mo bang tawag niya? Ibang klase ka ring babae ka. Grabe ka. Aaminin ni Britney na saktan siya sa salitang ginamit nito pero dahil siyang may kasalanan hindi na lang niya yun pinuna upang palakihin pa ang kanilang alitan. Ayaw niyang makipag-away dito lalo na't magkalayo sila at galit na galit ito. Tatahimik na lang siya dito. Lulunukin na lang niya ang bawat masasakit na mga salitang ibinabato ni Maki sa kanya ngayon. Kasalanan niya rin naman kasi kung bakit ito nangyari ngayon. Maki, pinatay ko kasi nang dahil sa gusto kong makita kung anong kinakagalit mo. Anong pangit na ugaling pinakita ko sa'yo? Para gaguhin mo ko ng ganito. Naging mabuti ako sa inyong mag-iina. Tapos gagawin mo sa akin to? Patuloy nitong ayaw magpaawat na ibinubunto ng galit sa kanya. Hindi tuloy napigilan ni Britney na isipin ang mga panunumbat na mga ginagawa nito. Naiintindihan naman niya kung saan ito galing. Tutal galit nga ito pero ang lala naman ng mga lumalabas sa bibig niya na hindi na niya magawa pang patuloy na pakinggan. Sumagot ka, Britney. Sagutin mo ko. Bakit tumatahimik ka lang? Dahil guilty ka? Hindi ba? Guilty na guilty ka sa ginawa mo. Paano niya sasagutin ang bibig ni Maki parang Armalite? Dinaig pa nitong galit noon ni Kenji sa kanya kung makapagbitaw to ng masasakit na mga panunumbat. Naintindihan naman niya na gulat o baka dati pang mainit ang ulo nito at nakadagdag pa siya doon. Naroon na siya pero hindi niya naman kailangang umabot pa sa puntong parang utang na loob niya ang mga pinamalas nitong magandang ugali. Nakalimutan yata ni Maki na siya ang nanligaw sa kanya at hindi naman siya ang nagpumilit na magkaroon sila ng relasyon. Ang labas kasi sa pandinig ni Britney ay napilitan to na tanggapin silang mag-iina na tahasang sinusumbat ng nobyo ngayon. Mukhang mali talagang nakipagrelasyon siya para sa mga anak. Naisip niya tuloy na paano pa kaya kapag ikinasal na sila nito. Mabilis na itinaboy yon sa kanyang isipan dahil puro negatibong naglalaboy dito at bumubulong. Hindi, galit lang si Maki. Britney, mabait naman siya. Kumalma ka rin muna. Hayaan mo lang siyang magalit, lilipas din yan. Babe, please calm down. Subok niyang pakalmahin ito dahil umaasa siyang nadala lang ito ng galit niya. Pwede mo naman akong kausapin nang hindi ka nagagalit at sumisigaw. Makikinig naman ako sa iyo eh. Pinili ni Britney na palawakin pang sakop ng kanyang pangunawa kahit papigtas na iyon. Yung tipong parang malulunod na siya sa lalim noon at pilit niya pa ring lalangoy ng mas pinalalim niyang pundasyon ng pasensya para kay Maki. Hindi niya pwedeng sabayan ang galit nito dahil kasalanan naman niyang lahat. Wala naman siyang masamang ginagawa pero mali pa rin niya iyon dahil kay Gerald. Kahit sino naman siguro lalaki magagalit, malamang magsaselos to. Kung si Maki ang gumawa noon sa kanya, malala pa baka ang naging reaksyon niya at galit niya sa kasintahan. Huhulaan ko, hindi mo pa nasisimulang asikasuhin ng mga documents na kailangan mo kunin dahil ang mga ganyang walang kwentang bagay pang inuuna mo. Dapat talaga, hindi na kita pinayagang umuwi ng Pilipinas nang hindi ako kasama.
Hindi kita niluwagan at binigyan ng laya dahil nagiging parang ligaw na halaman ka. Oras na wala nagbabantay sa'yo. Pinapakita mo lang sa akin kung gaano ka ka-wild na babae, Britney. Wild? Paano naman siyang biglang naging wild? Wala naman siyang masamang ginagawa. Sobra naman ang tingin nito. Napakababa ha? Nasa punan ni Britney ang kanyang dibdib dahil may dumaan doong sakit. Para sa kanya ay hindi na makatarungan ng bintang nito. Anong klaseng wild ang pinapahiwatig nito? Na hindi nga siya nakadikit kay Gerald. Magkasama lang naman sila sa picture. Ang layo niya sa tao tapos bibintangan siya na wild na para bang may kalaswaan silang ginagawa kung makapagsalita ito ngayon sa kanya. Grabe naman, durog na siya. Maaatim ko pa kung marami kayo pero hindi eh. Dalawa lang kayo magkasama. For Pete's sake naman, Britney, magayos ka. Nablangko isipan doon ni Britney na parang binuhay ang pakiramdam ng pagiging aping asawa niya noon kay Kenji. Si Kenji nagsisigawan siya at nasasaktan siya physically pero itong ginagawa sa kanya ni Maki ngayon, sobra na ang lalarin. Natabunan na nito kung ano ang pagkakakilala niya sa nobyo ni isang mabait na tao. Para rin itong halimaw na galit dahil sa isang malabong picture lang na kung titingnan ay ordinaryong selfie lamang. Walang dapat na ikagalit si Maki sa kanya. Uulitin niya, wala siyang masamang ginagawa kaya dapat ganun ang salita nito. Calm down, Maki. Paano natin maayos to kung paulit-ulit mo akong sisigawan? Hindi ka ba pwedeng magsalita ng kalmado? Napipigtas ng pasensya at pilit na kinakalma ni Britney ang anger side niya na magpakita na dahil inuubos ng nobyong pisi niya. Hindi ba ikaw naman na nagsabi na sa kahit na anong panahon ay kailangan nating maging kalmado? Lower your voice. Paano ako kakalma kung ganyan ka? Tuloy na nalagot ang hibla ng pasensya ni Britney. Sa muli nitong pagsigaw, pinatay niyang tawag at walang inik na in-off ang kanyang phone. Ganun ang gusto niya? Sige, pagbibigyan niyang nobyo. Magalit siya kung magagalit sa kanya. Hindi niya ito kakausapin muli hanggat hindi siya kumakalma at umaayos ang trato sa kanya. Hindi pwedeng ginagawa nito sa kanya. Pinapahiya siya ng dahil lang sa munting pagkakamali niya. Aminado naman siya. Hindi niya tinatanggi yon. Saka kung makapag-alboroto naman ito, akala mo nakita niya picture ay merong kalaswaan siyang ginagawa. Kung hindi naman ay wala silang saplot at merong kaulayaw. Grabe, inapakapakan niya ako. Ang buong pagkatao ko. Alam kong galit siya, pero hindi niya kailangang maging ganun kabayolente. Ano niya ba ako? Kung makasigaw siya para niya ako empleyadong sinadyang pumalpak at magkamali para magalit siya. Sa halip na bumalik sa pagtulog si Britney ay bumangon na ito at nagbihis ng panglangoy. Nawala ng antok niya at paniguradong hindi rin naman siya ulit makakatulog. Susunod siya sa mga anak sa ibaba. Kailangan niyang maglublob ng katawan para mawala ang umuusbong na nagliliyab niyang galit. Baka kapag hindi niya ginawa yon ay baka nang maisipan niyang gawin kay Maki. Mami? Sigaw ni Noah ng mata noong papalapit na bulto ng ina na hindi niya inasahang susunod siya doon. Sasamahan mo ba kaming maligo? Hindi ka naantok? Tumangulan si Britney matapos na ngumiti. Hindi nakaligtas ang mapanuring mga mata ni Manang Elsa at Tina na nakatuon sa kanya. Kilala na nila siya kaya malamang ay nagtataka ito kung bakit naroon siya. Hindi niya ugali ang maglangoy sa ganitong oras. Palaging hapon yon, kaya naman nang makita siya ay grabe ng saya nila doon. Gusto kong mawala ang hangover ko at paglulubog lang ang ditong sagot. Palusot niya na makitang matamang nakatingin sa kanya ang mga kasambahay habang pababa siya sa malalim na pool upang simulan niyang maglangoy. Naramdaman niya pang habol nilang mga tingin sa kanya. Hindi na rin naman ako makatulog eh. Ilang oras ang ginugol nila doon hanggang sa napagpasyahan nilang umakyat na ng silid. Wala kang lakad ngayon, Madam Britney? Marahang umiling si Britney na baka sa mukha na walang gana. Wala siyang planong lumabas ng araw na yon. Inunahan na kasi ni Maki na masira ang mood niya. Kung lalabas man siya ay hindi lang din siya makakafocus sa gagawin. Bukas na lang siguro Manang Elsa. Napuno pa na pagtatakang matanda na walang kaalam-alam kung anong pinagdaanan ng kanilang amo ngayon. Ngunit nahimigan niyang baka may kinalaman ditong nobyo niya dahil sa pag-uwi ng late nito na nagdaang gabi. Sa ngayon, ibibigay ko na munang oras ko sa mga bata. Pinagkibit lang yun ni Manang Elsa ng balikat, lalo pat pinayagan silang dalawa ni Tina ni Britney na lumabas at gumala. Pinakang day off nila umano ang araw na yon. Hindi nila ito pinalampas na kagad na kinuhang opportunity. Babalik kami ni Tina bago mag-alas 5 ng hapon, Madam Britney. Sige lang, mag-enjoy kayo. Dito lang kami sa hotel ng mga bata. Ako na munang bahala sa kanilang dalawa.
Sinundan ng tingin ni Britney ang dalawang kasama sa bahay na excited nang lumabas ng silid. Nilingon niyang dalawa niyang anak na nakahiga sa sofa habang abala sa kanilang cellphone. Ilang beses niyang tinignan ang phone niya. Naisip na buksan na iyon ngunit nang malala mga sinabi sa kanya ni Maki kanina ay nagbago ng isip niya. Mamaya na lang o hindi kaya ay bukas na. Mami, tumatawag sa akin si Tito Maki. Napairap sa kawalan si Britney na higa sa kama. Nagkunwari siyang tulog. Sabihin mo tulog ako. Why? Your hair is still wet and basta sabihin mo na tulog pa ako. Sumagot na yun ni Noah at nilakasan pa ang volume ng bata. Hindi naman tinuruan ni Britney. Hi Noah. Hello Tito Maki. Nasaan ang mami? Sinulya pa ni Noah ang kama kung nasaan ang kanyang ina. Iniisip kung magsisinungaling ba siya. Tulog pa po. Iniharap ni Noah ang camera ng kanyang phone sa nakatalikod na bulto ng katawan ni Britney. Kung kaya naman mabilis tong napaniwalang tulog pa nga ang mga sandaling yun ng kasintahan. Hindi rin sinungaling ang bata. Ah, ganun ba? Malumanay ang tono ng boses nito. Ibang-iba sa boses nito kaninang akala mo'y mortal na kalaban ng tingin kay Britney. Halatang kumalma na ito't napagnilaya niya na mali ang kanyang mga nasabi dito. Pwede mo bang sabihin sa kanya mamaya pagising niya na tawagan ako? Opo. O siya, sige, papatay na ng Tito Maki ang tawag ha. Huwag mong kalimutan ang bilin ko sa'yo. Matuloy kaya ang pakikipagkita ni Britney at ng mga bata kay Kenji? Ano ang gagawin ni Kenji kapag nakita niyang anak na hindi niya inaasahan? At ano ang gagawin ni Britney ngayong tila nakikilala na niya ang ugali ni Maki na pakakasalan niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.